Tuloy-tuloy tayo sa pinag-uusapan natin. Balikan natin ang Proverbs 4 verse 23. At sabayan nyo nga akong magbasa. Sabi niya, "Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life." Bantayan mong mabuti ang iyong puso sapagkat dito nanggagaling ang mga bagay sa iyong buhay. Kaya nga sinasabi natin, the condition of your heart determines the quality of your life. At ano ba ulit yung sabi natin? Pag may mali ang puso, may tama ang ulo. No? Pag manloloko ang puso, sinungaling ang nguso. No? Pag maliit ang puso, malaki ang ulo. Pananlalamig ang puso, mainitin ang ulo. No? Yun talaga kasi napakahalaga yung pagbabantay ng mga puso natin kasi nga yan ang magsasabi kung papangit o gaganda yung ating mga buhay. Nitong nakaraan ay pinag-usapan nga natin na we have to guard our hearts for God, yung mga bagay na para sa Diyos, para hindi tayo nalalayo sa Kanya, bantayan natin ang ating puso sa mga bagay na po pwedeng makaapekto sa relasyon natin sa Kanya. Of course, last Sunday, we also talk about guarding our hearts for ourselves. Diba? Yung para sa sarili nating kapakanan, para hindi tayo laging kinakabahan, diba? Hindi yung para laging aburido, ganyan. So, mahalaga, binabantayan natin ang ating mga puso. Ngayon, I want us to talk about guarding our hearts for others. Pakisabi nga ng malakas, others. Kasi, pag sinabi natin, the condition of your heart determines the quality of your life, ibig sabihin ng quality of life na yan, kasama yung quality of our relationships. Yung ating relasyon sa kapwa, kasama siyempre yan. Ngayon, sino ba yung mga others na yan? Of course, pwedeng pamilya, di ba? Asawa, magulang, kapatid, anak, yan, no? Ano ba? Pwedeng yung mga kaibigan, pwedeng kapitbahay, pwedeng kasama sa trabaho, kasama sa school. These are the people surrounding us. Mga tao na nakakasama natin. Ngayon, importante ang pagbabantay natin ng ating mga puso para nang sa ganon ay mas maging maganda ang relasyon natin sa ating kapwa. And of course, apektado niyan yung quality nga rin ng buhay natin. Naniniwala ba kayo doon? Pag mas okay tayo sa mga tao sa paligid natin, mas okay rin yung buhay natin. Okay? So yun ang realidad ng buhay. Kaya muli, ilang bagay ang gusto kong pag-usapan natin. So right now, for others, we have to guard against number 1, lying heart. Yan. Bantayan ang puso mula sa pagsisinungaling. Alam nyo, alanganin akong ituro to. No? Parang, kasi po ituturo ko pa ba to? Hindi naman yata kailangan do. Inisip ko, kasi yung mga andito hindi naman nagsisinungaling. Charot. No? Hindi ka, come on. Hindi nagsisinungaling. Amen? Ba't walang makaamin? No? Sabi nila, pastor, kasi nga, liars go to church. No? Ganun ba yun? Well, ganito mahalagang makita natin mga kapatid. I understand na hindi tayo confident kasi nga ang isang dahilan ay niisip natin ang pagsisinungaling kasi parang common naman yan, di ba? At hindi lang siya common. Minsan nga tinuturing pa natin na necessity. Di ba? Tawag pa nga ng iba ay mayroon naman din namang mga white lies. Well, alam nyo, hindi totoong may white lies. Sabi nga nila, love is blind, pero I would say lie is color blind. Kung sabi nila, love is blind, we would say, lie is color blind. Pakitingnan ng katabi, pakisabihan, walang puti-puti dyan. No? Wala ring itim-itim. No? Lying is lying. Pero, ganito gusto ko ring maging clear na kaya minsan hindi nga tayo confident at hindi natin masabi na hindi tayo nagsisinungaling o minsan iisip natin parang ano naman yan, parang imposible na mangyari kahit pasabihing nag-church tayo. Well, alam niyo mga kapatid, hindi yan imposible. Ang mahalaga ay tayo makita natin na ito ay isang bagay na sa mga sumusunod sa Panginoon, kumikilala sa Panginoon, dapat mawala sa kanilang buhay. At kasama ng paniniwala na kapag sinabi mo sa Panginoon at ipinanalangin mo, Lord, ayaw ko ng ganito sa buhay ko, maniwala ka rin, tutulungan ka ng Panginoon para maiwas sa mga sitwasyon na ikapagsisinungaling mo. Come on, do you agree with me? Kasi ganito, no? Minsan iniisip natin, pastor, madaling sabihin niya sa'yo kasi pastor ka .
kung ikaw nasa kalagayan ko, kasi yung nature ng work ko, kasi ganito kami sa amin. Di ba? Well, naiintindihan ko po yung iba-ibang mga sitwasyon na kinaroroonan natin sa buhay, pero naniniwala ba kayo na pag tayo mayroong desire na mabuhay ng honest, tutulungan din tayo ng Panginoon kahit sa mga sitwasyon natin? Come on, naniniwala ba kayo doon? Gusto kong tingnan nyo ang verse na to, Isaiah 59 verse 13. Isaiah 59 verse 13, ang sabi niya ay, dinidescribe niya yung mga ugali o nangyayari sa mga Israelita nung unang panahon. Sabi, they were transgressing and denying the Lord and turning back from following our God. Speaking oppression and revolt, ano pa? Conceiving and uttering from the heart lying words. Tingnan niyo yun nanggagaling sa kanilang mga puso ang kanilang kasinungalingan. At yun nga ang problema. Alam nyo, pwedeng mayroong na kapag sinungaling, di ba? Kasi na pressure, di ba? Minsan may ganyan di ba? In order to please someone, minsan nagsasabi ka ng hindi totoo, sabi nga, minsan bola, flattery, ganyan, di ba? Kasi gusto mong i-please. Oy, by the way, yun naman mga misis dyan huwag nyo namang bigyan ng dahilan para magsinungaling yung mga mister nyo. Kasi di ba, matanda na ba ako, sweetheart? Mukha na ba akong matanda? No? 60 ka na what do you expect? Tapos pag sumagot ang oo, galit ka. Di ba? Misang ganun tayo, di ba? Nagbibigay pa tayo ng dahilan. Tumataba na ba ako? Isang mga ganung mga tanungan no? Anyway, isang nagsasabi tayo ng mga bagay na hindi totoo because of trying to please someone. Minsan because of pressure, di ba? Mayroong involved na pressure. Minsan naman ay dahil sa talagang nakasanayan lang. Nakakita ka ng ganun tao, yung sabi nga nila, habitual liars. Habitual liars. Ibig sabihin, talagang maliit o malaking bagay, ay magsisinungaling talaga. Alam mo yung talagang kinagawian na, para sa kanya ay matik na hindi magsasabi ng totoo. Nakakita ka na ng ganon? Nakakita na rin ba kayo ng ganon na kapag nagsinungaling, ay pinapaniwalaan nila ang sarili nilang kasinungalingan? Ayun, yung mga tao, kapag talagang naging liar na, dumarating sa point na sarili nilang pagsisinungaling, pinapaniwalaan nila. Nakukonvince na sila. Kahit alam nilang hindi totoo yung kanilang sinasabi, somehow, mayroon na silang convincing power, nakukonvince na nila ang kanilang mismong sarili sa kanilang sariling pagsisinungaling. Okay? So, nangyayari yan. Kaya nga pag sinabi natin na liars, well, mostly ito yung mga habitual liars. Ito yung para naging bahagi na ng ating buhay. Common nang ginagawa. Of course, hindi ko sinasabing, so okay lang yung pastor, yung na-pressure kasi, ganyan. Hindi. Kaya nga sabi ko, alam nyo, pwede naman nating ipag-pray na mailayo tayo ng Panginoon sa ganong mga sitwasyon. Ang masama ay yung parang tinanggap na natin na normal sa buhay ang lying. We lie to the people around us. Sabi ko nga, yung iba, yung mga mag-asawa, nagsisinungaling sa isa't isa. Yun bang mga mag-asawa sa GTC, honest kaya sa kanilang asawa? Hello? Oy, by the grace of God, ako masasabi ko, kaming mag-asawa, honest kami sa isa't isa. Walang tinatago. Actually, yung cellphone namin ay, alam nila, ng misis ko kung ano yung password. Alam ko rin yung kanyang passcode. Gusto nyo sabihin ko sa inyo? Yung passcode ni Mami Weng, no? Pati mga anak ko, open yung cellphone ko kasi wala akong tinatago, wala akong anumang makita nila na sa cellphone ko na ka-PM o kaya pinapanood o nasa mga history na mga ginagawa ko na hindi maganda. No? Bakit? Kasi nga, napakahalaga yung tayo po ay open. Pakisabi nga ng malakas, open. No? Honest. Right? Ang mag-asawa, dapat honest sa isa't isa. Ngayon, ang mga youth kaya dito, yung mga kabataan, honest ba kayo sa magulang nyo? Hello? Di ba? Ayan, liars go to. So, di ba, honest kaya yung mga estudyante sa kanilang mga teacher? Hello? Honest kaya sa yung mga empleyado sa kanilang mga boss? Diba? Oy, honest kaya yung mga disciples sa kanilang cell leaders? Hello? Oy, yung mga taga-GTC, honest kaya sa kanilang pastor? No?
Minsan, di ba? Ay, hindi dapat. Mahirap magpaka-honest kay pastor kasi dapat holy tayo, no? Pambihira, no? Saan ka, yun na nga yung makakatulong sa iyo na hindi ka pa magsasabi ng totoo. Yung leader mo, yung pastor mo, dapat maging honest ka kasi sila nga yung makakatulong sa iyo. Nagpunta ka na ba ng doktor at humingi ka ng tulong pero ayaw mo maging honest kasi nahihiya ka? Nakakahiya kay doc. Kasi yung sakit ko, baka sabihin niya, bakit kasi ako may sakit, no? Diba? So magsasabi ka ng hindi totoo kay doc kasi nga nahihiya ka kay doktor, ganon. Hindi, walang ganon, right? Kaya nga, importante ang honesty. Be honest sa mga tao na nasa paligid natin, lalo na siyempre sa mga taong malalapit sa atin. Gaano ba ka-seryoso ang honesty sa harapan ng Panginoon? Okay? I want you to read this. John 8 verse 44. John 8 verse 44. Pakibasa nga ng malakas yung may feelings. No? Huwag na niya nalagyan ng feelings. Ang diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niyong gawin, ay kung ano ang gusto niyong gawin, ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Next. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kung nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, ayon sa kanyang nature, sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Come on, ano raw si Satanas? Ano raw siya? Siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. So, kung ang si Satanas, kung ang diablo ay ama ng kasinungalingan, tapos ako sinasabi kong anak ako ng Diyos dahil tinanggap ko na si Jesus, teka muna, no, dapat ang isang bagay na tanggalin ko sa pagkatao ko ay ang pagsisinungaling. Right? Hindi pwedeng sabihin kung anak ako ng Diyos, pero okay lang din magsinungaling, at least anak lang din ako ng diablo ng slight. No? Ganon. So, pwede ba? Hindi. Sabi niya, ito ay seryosong bagay, kasi nga, kung mayroong isang pinapamana, ang tatay na to, na si Satanas, sa kanyang mga anak, yon ay pagsisinungaling. Kaya nga, kung paanong likas niya ito, nature niya, mapapansin nyo sa mga tao mula pa pagkabata, hindi mo naman tinuturo ang magsinungaling, nagiging nature na nila ang pagsisinungaling. Isa yan sa pinakamaagang kasalanan na natutunan natin sa buhay. Tama ba, mga kapatid? Pero siyempre, yan nga ay isang bagay na ayaw ng Panginoon. Alam nyo, lying is deceiving. Lying is deceit. Ang pagsisinungaling ay panluloko. Ang pagsisinungaling ay pandaraya. Bakit siya hindi nagsasabi ng totoo? Si Satanas, kasi nga dinadaya ka. So bakit ka hindi magsasabi ng totoo sa iyong kapwa? Kasi gusto mo siyang paniwalain sa isang bagay na hindi totoo. Kaya nga, lie is deceit. Ito ay panluloko, pandaraya ng kapwa. At ito ay isang bagay na mabigat sa harapan ng ating Panginoon. Maliwanag ba, mga kapatid? Okay, tingnan nyo ang Colossians chapter 3, verse 9 and 10. Basa nga ng malakas uli. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati nyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Tapos, next, verse 10, pakilakasan, isinuot nyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Tingnan nyo sabi niya, kayo ay mayroon ng bagong pagkatao. Magmula nung ikaw ay maborn again, makilala mo si Lord. Ano raw ang dapat? Sabi niya, hubarin mo na yung dating pagkatao. Kasama ng dating pagkatao na yon ay ang pagsisinungaling. Tapos, isuot nyo ang bagong pagkatao. Ano yung bahagi ng bagong pagkatao na yon? Yun po yung honesty. Okay, so sa harapan po ng Panginoon, importante raw, sabi niya, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Kundi ano ang i-practice natin? I-practice natin ang honesty na katangian ng isang tao na mayroon ng binagong buhay galing sa Diyos. Amen? Alam niyo kasi minsan, ang nangyayari sa atin ay tinanggap na nga natin. Hindi, talagang ganun wala akong choice Kung ikaw yung nasa posisyon ko, pastor, malamang ganun ka rin. Di ba? Isang ganun tayo, sinama mo pa ako, dinamay mo pa. No? Di ba? Minsan naisip na, kasi, halimbawa, kasi pag lawyer, di ba? Talagang, kailangan magsinungaling Really? Talaga ba? Kasi pag accountant, ganun kailangan marunong man doktor no? Ng mga papeles. Okay? Really? No? Kasi pag businessman, mahirap maging honest, dapat haluan din ng
Kasinungalingan. Kahit nga tindera sa palengke, kailangan magsinungaling eh. O hindi po, puhunan yan, ano eh. Di ba? Pag tinatawaran, di ba? So, minsan, iniisip natin ay normal lang. Well, mga kapatid, I want you to understand that you are first a Christian before your profession. Ganito dapat. Halimbawa, Christian lawyer ka ba? Christian accountant ka ba? Christian businessman ka ba? Ano ang mas mahalaga sa'yo? Ano ang mas nauuna sa'yo? Yung pagiging businessman mo o yung pagiging Christian? Kasi yung mas mahalaga sa'yo, pagiging businessman, then isasantabi mo ang honesty kasi tingin mo necessary kasi sa pagiging businessman ang pagsisinungaling. Pero kung mas nangunguna sa'yo ang pagiging Christian, then iisipin mo kung paano ka makakapag-business nang hindi ka nagsisinungaling. Amen? At pwede kang, sabi ko nga, pwede kang humingi ng tulong sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako, ilayo mo ako sa mga sitwasyon na magiging dahilan ng ipagkakasala ko sa inyo. So you are first a Christian before anything else. Unahin po muna natin yon, mas pahalagahan natin na tayo ay mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Amen ba? So that's number one. Number one, for others, guard against lying heart. Number two, we must guard against angry heart. Yan. Angry heart. Okay. Tingnan ninyo ang Ecclesiastes 7 verse 9. Ecclesiastes 7 verse 9. Pakibasa ng malakas uli. Be not quick in your spirit to become angry. For anger lodges in the heart of fools. Tingnan nyo pagdating sa galit, dalawang bagay ang binanggit dito. Sabi niya, be not quick. Pag sinabing quick, mabilis. Siyempre, di ba? Kaya nga mayroon tinatawag na quick-tempered. Or in other words, hot-tempered. May mga taong mabilis talagang magalit. Di ba? Malit na bagay na titrigger sila. Malit na bagay ay nag-iinit kaagad ang kanilang ulo. May kakilala kayong ganon? Sabi ng iba, pastor, kaharap ko nga sa salamin kanina eh. Di ba? Minsan may mga, ganun tayo, di ba? Ang bilis nating mag-init yung ating ulo. Ayaw natin na mayroon tayong narinig na hindi pabor sa atin, mga ganyan, di ba? At marami talaga yan, mga quick-tempered. No? Halimbawa, sabi niya, gusto ko na, nagbabago na ako, sis, ayaw ko nang nagagalit ako. Uwe, talaga? Oo, sabi! No? Ganun, galit agad, no? Kasi nga, isang mga quick-tempered. Alam niyo, pag quick-tempered ang tao, naging karakter na niya yon, nasa puso na, magagalitin, ibig sabihin. Pag magagalitin, ibig sabihin yan, ay talagang naging bahagi na ng kanyang pagkatao at yun ay isang bagay na dapat maalis sa ating buhay. Maliwanag? Okay, maliwanag. Tapos, iba naman yung magagalitin na doon sa malalim magalit. Di ba? Yung isa kasi madaling mag-flare up. Minsan kaya ka madaling mag-flare up kasi deep down, mayroong galit na siguro unaddressed hurt sa buhay na andyan. Kaya kapag nakakanti ka ng konti, nagre-react ka, natitrigger ka. Pero mayroon ding mga galit na talagang itinanim na malalim. Yun nga ang ibig sabihin ng anger lodges in the heart of fools. Pag isabi nga na malakas, lodges. Di ba pag sinabing lodge, ano ang ibig sabihin ng lodge? Di ba nakatira? Tama? Tama? Ang masama niyan, nakikitira sa'yo, wala pang upa. Di ba? Mabuti pa yung nakatira sa hotel, nakatira sa apartment, may bayad. Ito libreng-libre, tapos hinahayaan mo lang, tapos pinapahirapan ka lang ng galit na yan. Di ba? When anger lodges in your heart, sabi niya, yan ay foolishness. Bakit? Pinapabayaan mo na nandyan yan sa'yo, samantalang hindi naman maganda yung idinudulot sa'yo. Oo nga, foolishness nga yun. Di ba? Bakit mo hahayaan yan sa buhay mo? So sabi, yung pag sinabi pong quick in your spirit to become angry, madaling magalit, yun namang anger lodges in the heart of fools, yun naman ay malalim magalit. So may madaling magalit, may malalim magalit, yung iba combination pa. Di ba? Madali at malalim magalit. Diba? So, ngayon, sabi ng Panginoon, yan ay isang bagay na hindi dapat sa atin, hindi nakakabuti sa atin. Mayroon tayong minsan mga itinatanim na galit. Alam niyo, kapatid, kailangan mabunot yan. Sa totoo lang, ha? Yung mayroon kang galit, siguro, since childhood pa. Di ba may mga ganon? Di ba mula pa pagkabata, meron na silang
galit sa kanilang puso kasi namolestya, mayroong trauma na pinagdaanan. O minsan, mayroong kinikimkim na galit sa magulang, di ba? Nag-aantay na lang na magkaroon ng sariling buhay at trabaho at aalis na. Yung isang iba naman, may galit na kinikimkim sa asawa, na kasi may time na mayroong niloko siya, sinaktan siya, kaya minsan may sinabing masama. Okay? Yung iba naman ay may mga magulang din na nagkikimkim ng galit sa anak. Na sila ay mayroong daladalang resentment sa kanilang mga puso. Actually, sa lahat ng relationship, pwedeng magkaroon tayo ng galit. Pwedeng, yung iba naman ay galit sa mga, kahit yung mga dati pang mga kasama, mga high school pa, yung mga nambuli sa kanya. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin niya. Yung iba ay galit sa kanilang mga kasamahan sa trabaho. Yung iba, galit sa mundo. Ibang hindi nisisaring tao, galit ka sa mundo. Bakit? Kasi tingin mo, lagi kang biktima ng sitwasyon. Lagi kung anong masamang nangyari sa'yo. Alam niyo, ang tawag po dyan, minsan kapag ang tagal-tagal na, tapos ang lalim, kaya nga tawag natin dyan, deep-seated anger. Deep-seated anger. Minsan hindi mo pinapansin, parang hinayaan mo na dyan, pero kapatid, dapat na mabunot iyan. No? Pag sinabing deep-seated anger, ang another word dyan ay hate o kaya hatred. Pag isabi na malakas, hate. Tingnan nyo to meron akong nabasang quotation, sabi niya, hate is like acid. It can damage the vessel in which it is stored as well as destroy the object on which it is poured. Ano raw? Ang galit kagaya ng asido. Ang asido, siyempre may tamang lalagyan yan. Tama? Pero kunwari, ang asido, inilagay mo sa plastic, tunaw ang plastic na pinaglagyan at kung saan mo ibinuhos, tunaw din yon. Ganon daw ang galit. Affected yung may dala at affected yung pinagbubuhusan. Kung galit ka, affected ka sa totoo lang. May negative na nangyayari sa buhay mo. Pero pag ibinuhos mo rin yan sa iba, ganon din. Affected din siya. Mayroong damage. Ang problema natin, pag tayo may galit, we are not too concerned about how it affects us. We just want to express our anger to other people. Ang tendency po natin ay isipin natin kung paano silang madadamage sa ginagawa natin, sa sinasabi natin, hindi natin iniisip kung paanong tayo mismo nadadamage ng sarili nating galit. Meron akong nabasa na siya raw ay asar na asar, galit sa kanyang kakilala kasi tuwing nakikita, ginawang katuwaan yung binabatukan siya. Nga isang binabatukan, so galit na siya. So minsan naisip niya, naglagay siya ng bomba sa kanyang batok. Lagay ng bomba sa batok, tinago niya sa kanyang kwelyo. Tapos sinabi niya sa kanyang kaibigan, pre, naglagay ako ng bomba sa batok ko. Bakit? Kasi si ganito, lagi akong binabatukan para pag binatukan niya ako, sabog ang kamay niya. No? Sabi nung kaibigan niya, edi sabog din ang batok mo. Okay. Tinan mo yung katabi niyo, kumuha sabog. Sabi mo, kaya masakit ang batok mo Kaya, dahil sa ganyan, hindi nga, kaya tayo na high blood, kasi nga, hindi natin naisip, nga, gusto mo na makapagsalita, gusto mo mailabas, may express yung galit mo, gusto mo somehow makaganti, pero in so doing, ikaw mismo, nasasaktan mo ang sarili mo. Di ba? Kaso nga, ang iyon nga madalas ayaw natin na magpalagpas, ayaw natin na magpatawad, kasi nga ang gusto natin ma-express yung ating galit. No? Mayroon daw isang mama na siya galit na galit talaga sa kanyang kapitbahay. Sobrang galit talaga sa kapitbahay. No? Na tuwing nakikita niya yung kanyang kapitbahay, iniisip niya, ayan, sana masagasaan. No? Sana magkasakit na malubha. No? Kung ano, actually, maalala lang niya yung kapitbahay niya, nagagalit talaga siya. As in, asar na asar siya. Sana tamaan ng kidlat. Kung ano mga naiisip niya, dapat masamang mangyari doon sa kanyang kapitbahay na kinaaasaran niya. Kaya, minsan para turuan siya ng leksyon, may bumabang anghel mula sa langit. At sabi ng anghel sa kanya, nakita ng Diyos ang iyong galit sa iyong kapitbahay. Ngayon, para turuan ka na maghangad ng mabuti at magpatawad sa iyong kapwa at mawala ang galit mo, ay bibigyan ka ng Diyos ng special deal. Anong deal yun? Sabi niya, ganito, na pag mayroon kang hihingin sa Diyos, ibibigay niya sa iyo. Ano mang hingin mo? Kahit ano yan, ibibigay niya sa iyo. No? Kaya lang, ito ang deal. Pag ibinigay niya sa iyo, dodoblihin doon sa kapitbahay mo. So pag humingi ka ng isang kotse, bibigyan ang kapitbahay mo ng 2 kotse. Pag humingi ka ng 10 milyon,
bibigyan ang kapitbahay mo ng 20 million. No? So nag-isip siya, anong hihingin ko? No? Pagkakataon na para humingi siya ng mabuti, no? Pinaisip niya yung galit niya doon sa kanyang kapitbahay. So mamaya sabi niya, alam ko na kung anong hingin ko. No? Bulagin mo ang isang mata ko para bulag ang dalawang mata niya. No? You see, pambira, opportunity na para ma-bless ka, nang ibabaw pa rin yung galit mo sa ibang tao. Di ba? Minsan ganun tayo. Tama? Tama? Instead na blessing ang natatanggap natin sa buhay natin, yung sarili natin nagsasuffer kasi nga ang importante sa atin minsan ay maipamukha sa tao ang kanyang pagkakamali, makaganti tayo at ma-express ang ating mga galit. Okay? Tingnan nyo ang Ephesians, ito muna, Leviticus 19, verse 17 to 18. Leviticus 19, 17 to 18, sabayan nyo ako, huwag kayong magtatanim ng galit sa inyong kapwa. Actually, sa English yan, pagbabasahin mo ay, you shall not hate your brother in your heart. So, you shall not hate in your heart. Of course, sa expression na Tagalog, huwag kayong magtatanim ng galit sa inyong kapwa. Sa halip, makipagkasundo ka sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkasala dahil sa kanya. Balikan lang natin yon. Sabi ay, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. So, ang galit ko pala sa aking kapwa, pwedeng maging dahilan ng pagkakasala ko dahil sa kanya. Hindi nesesaring kasalanan ko sa kanya, kundi kasalanan ko dahil sa kanya. Di ba pwedeng ganon, right? Wala kang ginawang masama sa kanya, pero dahil sa galit mo, nagkakasala ka na sa harapan ng Diyos. Kung ano-ano nang naiisip mo, kung ano-ano nang nasasabi mo, nagkakasala ka na sa harapan ng Diyos dahil sa Kanya. Kaya sabi niya, huwag kang magtatanim ng galit. Verse 18, pakisabayan niyo ako ulit. Sabi niya, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Ako si Yahweh na nagsasabi nito, sabi ng Panginoon. Okay? So sabi niya, huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. So, ano ang dapat natin gawin? So, ibig bang sabihin niyan, Pastor, hindi pwedeng magalit. So, bawal magalit. Ganun ba? Sige, tingin nyo. Pwede ba magalit? Pwede ba magalit? O kasalanan ba agad pag nagalit? O ito na lang tanong, si Lord ba nagalit? Ano? Yes. Ano ba talaga? No. Ano ba talaga? Hindi nga, si Lord ba nagalit? Yeah, ang Diyos nagagalit. Pero banal ang kanyang galit dahil nagalit siya sa kasamaan. Tama? Tama? So pwede ba magalit? Yeah, kung tutusin, pwedeng magalit. Tingnan nyo ang verse na to sa Ephesians 4:26 to 27. Basahin na malakas, be angry and do not sin. O, tingnan nyo. Magalit kayo, no? Pwede kayong magalit, pero wag magkasala. Be angry, but do not sin. Sa Tagalog niyan, kung magagalit man kayo, wag kayong magkakasala. So, teka muna, paano yan? Paano yung mga taong laging galit? Paano yung magagalitin? Kasalanan na yon, no? Iba yung nagalit, iba yung laging galit. Hello? Iba yung nagagalit, minsan-minsan, iba yung oras-oras nagagalit. Pag lagi kang galit, kapatid, kasalanan na yan. Meron ng angry heart yan, ha? Dapat nang mabago. Pero yung minsan, nagagalit kasi nga may dapat ikagalit. Halimbawa, yung anak mo may ginawang masama, nagalit ka, natural lang yon. Pero nung magalit ka, hindi ka nagsalita ng masama. No? In-express mo yung galit mo sa tamang paraan, nagdisiplina ka sa mabuting paraan, okay lang yon. Hindi yung nagmumura ka kung ano pinagsasabi mo, no? Pati nanay niya, isinama mo, no? At lahat, dinamay mo na, then nagkasala ka. Okay? O kaya halimbawa, nagdadrive ka, tapos mayroong barumbadong driver na kinat ka, tapos siya pa yung ngayon nang aaway, natural, mag-iinit ang ulo mo. Pero hindi mo siya sinagasaan, no? Hindi mo siya binangga lalo, no? O ibig sabihin, hindi ka nagkasala. Maliwanag? Hello, maliwanag ba? Kasi iba yung nagalit, iba yung nakapagsalita at nakagawa ng masama dahil sa kanyang galit. O tapos ano pa? Sabi niya ay do not let the sun go down on your anger. Come on, wag hahayaang dumating ang gabi, lubugan ng araw ang iyong galit. Sabi nung iba, pastor, gabi na.
Anong oras na ba? 6:30 na, pastor. So ano na, no? bukas na ng hapon ko kakalilimutan ang aking galit. Ganon? No? Hindi, ang ibig sabihin niyan, huwag mo na ring paumagahin. Amen? Ang ibig sabihin, huwag mong patagalin ang iyong galit. Kasi nagiging anger of the heart, nagiging angry heart yan kapag tayo mabilis magalit and at the same time, tayo ay nagkikimkim ng galit. So kung magalit, okay, magalit ka, pero wag mo raw patatagalin. Gaano raw ka-importante? Bakit? Kasi sabi niya, and give no opportunity to the devil. Ibig sabihin, yung mga hindi nagpapatawad, yung mga nagkikimkim ng galit, sila yung napagsasamantalahan ng diablo. Napagsasamantalahan ni Satanas ang kanilang isip, ang kanilang puso, ang kanilang buhay. Kaya minsan pumapangit yung buhay, pumapangit ang relationship. Minsan, kung anong nararanasan mo, hindi mo mapaliwanag, yung pala, binibigyan mo ng puwang ang diablo sa buhay mo. Pag ang galit, hinayaan mo, yan ay bukas na pintuan para si Satanas daw ay makakilos sa buhay mo at nang sa ganon ay sirain ang buhay mo. Maliwanag? Mga kapatid. Kaya sabi niya, huwag niyong patatagalin ang galit. Maliwanag, mga kapatid? O ngayon, so what do we do then? Ano ang dapat gawin pag may nakakagalit naman talaga? At saka ano ang tamang attitude? Ephesians 4 verse 32. Verse 27 kanina, lundag lang tayo. Sabi niya, be kind to one another. Ano raw? Tender-hearted. Pakisabi ng malakas, tender-hearted. Importante yung salitang yan, tender-hearted. Ano bang ibig sabihin ng tender? Anong naisip niyo pag tender? Pure foods. No, ganun ba? Tender, juicy, hearted. Tender, juicy-hearted. Di ba? Pag sinabing tender-hearted, malambot ang iyong puso. Di ba? Kasi pag ikaw, nagkikimkim ng galit, ang tendency, maging matigas ang iyong puso. Maging matigas na ang puso mo sa taong ito, maging matigas na ang puso mo sa sitwasyon na ganito. Kaya nga sabi ng Panginoon, it's very important that you have a tender heart. Ang tender-hearted na tao, madaling magkaroon ng compassion, di ba? Madaling umunawa, madaling magpatawad. Kasi nga, tender-hearted. Kaya nga babantayan daw na huwag tumigas ang ating mga puso. Sabi niya, be kind to one another. Maging mabait kayo sa isa't isa, maging malambot ang inyong puso, and ano raw? Forgiving one another. As God in Christ forgave you. Hello, mga kapatid, forgiving one another. Alam nyo, dapat yan pala ang tamang attitude sa bahay, sa pamilya. Andyan lagi yung attitude of forgiveness. Pagpapatawad sa magulang. Ang mga magulang, mahal tayo ng ating mga magulang, pero walang perfect na magulang. Na-open ka, nasasaktan ka ng iyong magulang, forgive your parents. Amen? Ang mga anak, natural, dahil sa kanilang ibang pananaw din sa buhay, nasasaktan ng mga magulang, forgive your children. Decide to forgive, hindi yung pinapalipas lang. Minsan kasi hindi tayo nagpo-forgive, sa totoo lang, pinapalipas natin. Tama? Hindi ka talaga nagdesisyon na mag-forgive. Hinayaan mo lang lumipas ang iyong sama ng loob. Tapos mamaya, mauungkat na naman yan, babalik na naman ang iyong sama ng loob. Okay? Forgive. Forgive your loved ones. Forgive your wife. Forgive your husband. Patawarin daw natin ang mga tao sa paligid natin. Amen? Lalo na siyempre, patawarin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Alam nyo, pag nasa church ka, it doesn't mean na yung mga kasama mo, hindi ka masasaktan dyan. Ano sa tingin mo sa church? Puro ano to? Mga anghel ang mga tao dito? No? Hindi, pare-pareho tayong binabago ni Lord. Pag nag-church ka, may mga makakasakit din sa'yo sa church. May mga pwede maka-open sa'yo. Right? Pero, ano ang dapat mong gawin? Sabi niya, be tender-hearted, forgiving one another. Bakit daw? As God in Christ forgave you. Kasi pinatawad tayo ng Panginoon. Di ba? Kaya nga turo ng Panginoong Jesus, di ba yung Ama namin sumasalangit ka. Tapos ano sabi niya? Patawarin mo kami sa mga kasalanan namin kagaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Amen? Pakitignan nga yung katabi, patawarin mo na raw ako. No? So, forgive one another. Okay? Importante yan ha. So, dapat mawala ang angry heart sa buhay natin. O next, number three. Proud heart. Yan. Number 3, ano number 1 muna? Lying heart. Ano number 2? Angry heart. Ano number 3 na dapat bantayan?
proud heart. Naku, bantayan natin ang ating mga puso pagdating sa pride. Proverbs 21 verse 4. Proverbs 21 verse 4, sabi niya, haughty eyes. Anong ibig sabihin ng haughty? Ang salitang haughty, kapareho lang yan ng height. Height. Ibig sabihin, mapagmataas. Okay? Haughty eyes. Ano yung haughty eyes? Mataas ang tingin sa sarili, mababa ang tingin sa kapwa. Yan, yung mga may haughty eyes. Para sa kanila, sila lagi ang importante. Sila lagi ang bida. No? Sila lang ang may K. No? Ito yung mga haughty eyes. Ano pa? Haughty eyes and a proud heart. Ano raw? Haughty eyes and a proud heart. The lamp of the wicked are sin. No, sabi niya, ito ay kasalanan sa harapan ng Panginoon. Ano raw? Haughty eyes and a proud heart. Ngayon, isang bagay na binabantayan pala sa puso talaga natin ay ang pride. Alam nyo ba, ang pride is the mother of all sin? Hello? Si Satanas, nature niya pagsisinungaling. Pero alam nyo, ang unang-unang kasalanan ni Satanas, pride. Bakit? Sabi niya, nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, gusto niyang sapawan ang Panginoong Diyos. Di ba? Gusto niyang agawin ang karangalan at lahat ng kaluwalhatian na para sa Diyos. Because of pride, kaya nagkasala si Satanas. Anong una niyang tukso sa mga tao? May kinalaman din sa pride. Ang sabi niya kay Eva, nakikita mo yan, yung bunga na yan, pag kinain mo yan, you will be like God. Tatalino ka, magiging kagaya ka ng Diyos. So kung ano yung dinesire niya para sa kanyang sarili, na lumebel siya sa Diyos, ganun din naman tinukso niya kay Eva. Hello, maliwanag, at kay Adan. Okay? So pride pa rin. O si Cain, pinatay ni Cain si Abel. Ano ang dahilan? Ano ang dahilan? Di ba? Kasi nasapawan siya ng kanyang kapatid. Right? Na si Abel tinanggap yung kanyang handog, yung kay Cain hindi, kaya galit si Cain. O ano pa? Nung ang mga tao nagkaiba-iba ng language, kumalat ang mga tao sa ibabaw ng mundo, bakit? Dahil sa Tower of Babel. Ano ang Tower of Babel? Ito ay yung tore na itinatayo nila para sa kanilang pride, para sa kanilang karangalan. You see, ang mga kasalanan na talagang nagbago ng kasaysayan, nagbago ng mga bagay na kahit sa mga espiritual na mundo ay pride. So the mother of all sin is pride. Minsan tayo, para akala natin, natural lang din naman yan, okay lang naman yon. No, ang pride po, hindi rin dapat na kinukonsinti sa ating mga buhay. Hindi okay ang maging mapagmataas. Hindi okay ang maging mayabang. Amen? It's not okay to be haughty. Hello? Hindi gusto ng Panginoon yan sa buhay natin. Alam nyo, ano nga ba ako? Anong karakter ko? Magandang pag-isipan yan eh. Kasi minsan, tayo yung ayaw nasasapawan. Di ba? Pride yan, kapatid. Ayaw mong napagsasabihan ka. Ayaw mong pupulaan ka, napipintasan ka. Di ba? Naku ba? Pride. Well, naiintindihan ko, yung ibang tao talaga lang sigurong sensitive sila kasi nga meron silang trauma. Naiintindihan ko yun. Pero marami, kaya ganon, kaya pag nakarinig ng negative, offended agad, galit agad. Kasi nga, dahil nga po sa ego, dahil sa pride. Di ba? Minsan magandang pag-isipan bakit ka ba napapaaway? O sige, bakit kayo nag-aaway ng asawa mo? Bakit kayo nagkakaaway ng mga kaibigan mo? Well, maraming pwedeng dahilan, pero isa sa mga dahilan ay pride. Kaya nga bantayan natin ang ating mga sarili. Amen? Sabi ng Panginoon, importante raw na yung binabantayan natin ang ating mga puso at manatili tayong mapagpakumbaba sa kanyang harapan. Mababa yung ating mga puso. Naniniwala ba kayo, hindi pa tapos si Lord sa buhay nyo? Come on. Sino rito naniniwala na marami pang gagawin ang Diyos sa inyo? At ibibless pa kayo ng Panginoon? Naniniwala ba kayo doon? Come on. Naniniwala ba kayo? Yeah, ako, I believe, hindi pa tapos si Lord sa inyo at ang dami pang gagawin ng Panginoon sa buhay ninyo, ang dami pang mga blessing na darating sa inyo at iaangat pa tayo ng Panginoon, itataas pa tayo ng Panginoon. Amen ba doon? Okay? Ngayon, anuman ang mangyari sa buhay natin, anuman pagtataas ng Panginoon sa buhay natin, bantayan natin ang ating mga puso, manatili itong mababa. Kasi habang nanatiling mababa yan, lalo kang itataas ng Panginoon. Lalong aapaw pa ang blessing ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord po dyan. Okay? Proverbs 16 verse 5.
Proverbs 16 verse 5, sabi po, everyone who is arrogant in heart is an abomination to the Lord. Be assured, He will not go unpunished. Kung paanong mayroong reward ang humility, pero sabi dito, everyone who is arrogant in heart is an abomination. Ano ba yung abomination? Yun po ay karumal-dumal, no? Yaki sa harapan ni Lord, no? Kala natin, okay lang yon yung may yabanger ka ng konti, no? Pag marami yabangers, no? Para okay lang sa'yo, no? Pero sabi niya, hindi, it's a yucky thing before God, no? Abomination. Be assured, He will not go unpunished. Meron daw kaparusahan ang kayabangan sa harapan ng Diyos. Okay, Proverbs 16:18. Same chapter yan, ha? 5 kanina, ito 18. Basahin nga ng malakas. Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. O, tingnan nyo yun, ha? Ano raw? Ang kayabangan muna bago pagkawasak, pagmamataas bago pagbagsak. Okay? Sabi, pride bago pagbagsak, pagkawasak. Haughty spirit bago pagbagsak. Yeah? So kayabangan muna bago pagkawasak, pagmamataas bago pagbagsak. So ibig sabihin, ano ba ang kakambal ng pride? Pag tao mayabang, ano ba ang ma-expect niya sa kanyang buhay? Tataas pa siya lalo? Hindi. Ang kakambal daw niyan ay pagbagsak. Kaya nga, be careful, mga kapatid. Bantayan natin ang ating mga puso laban sa pride. So, what do we do then? Alam nyo, kaya nga sabi po ng Panginoon, ay importante yung humility. James 4 verse 6. James 4 verse 6. Pakibasa ng malakas. But He gives more grace. Sinong gusto pa ng grace ni Lord? No? Okay, tapos sabi niya, therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Wow, ano raw? God opposes the proud, but gives grace to the humble. So dalawa pala ang choice ko sa buhay. It's either kalaban ko si Lord o kakampi ko si Lord. Tama? So sino raw ang kinakalaban ng Diyos, kinokontra ng Diyos? Come on, sino? Yung mga mapagmataas. God opposes the proud. Pero sino raw ang binibiyayaan ng Diyos? Sino binibiyayaan niya? Yung mga humble. Amen? Okay, inulit yan actually sa 1 Peter 5 verse 5. Tingnan nyo to. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. Inulit, for God opposes the proud, but gives grace to the humble. Of course, yung humility, dapat we are humble before God. Tama? Pero ito naman, tong verse na to, humble din daw tayo dapat before people. Tingnan nyo God opposes the proud but gives grace to the humble. Kanino in-apply? Sabi niya, clothe yourselves all of you. All of you. Lahat tayo. Kanino? Toward one another. Sa bawat isa. Importante raw, mapagpakumbaba tayo sa ating kapwa. Amen? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Come on, pakitignan. Sige na nga, mas maganda ka sa akin. Sige na nga, mas pogi ka sa akin. No? Be humble, everyone, toward one another. Okay? Maging humble daw tayo sa isa't isa. Pero ito specifically, yung naunang sentence. Come on, pakibasa, naunang sentence. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Yung mga nakababata, magpasakop, maging mapagpakumbaba, kasi ang pagpapasakop ay sign ng humility. Right? Yung mga nakababata, magpasakop sa mga nakatatanda. Alam nyo, minsan, di ba, parang lagi nating iniisip na, kasi, iba naman yung panahon ninyo Di ba? Kasi ganito Isang ganun tayo magsasagot sa ating mga magulang, at tingin natin, we know better, di ba? We know better than our parents do. Akala natin, ay alam na natin lahat, pero sabi ng Panginoon, it's not about what you know. Sabi niya, be humble. Magpasakop. Amen? Dahil ang totoo naman, ito reality naman. During this time, age of information, dahil sa internet, dahil nga sa kung ano-anong mga available na mga knowledge, so totoo lang, yung mga bata ngayon mas maraming alam. Di ba? Ako lang yung bunso kong anak, pag mayroon akong hindi alam, magtatanong ako sa kanya, ang bilis sumagot.
At alam niya agad yung sagot. Parang wala pa akong tinanong sa kanya na hindi niya nasagot. Gusto ko lang malaman. Halimbawa, tungkol ba yan sa terminology ngayon? Tungkol ba sa technology? Ang bilis akong sagutin. Kahit minsan sa mga current events o sa mga general information, alam. No? Marunong. No? Halimbawa, PDD. Alam na alam. No? Ang alam ko lang, PD. Pero, di ba, ang daming mga alam, pero it doesn't mean na porke marami kang alam, ay lagi kang tama. At kahit pa sabihin mong tama yan, ang tamang attitude pa rin ay to be humble. Why? Because God opposes the proud, gives grace to the humble. So kung gusto mo ng grace ng Panginoon, it's not about what you know. It's not about the information stored in your head. It is about your attitude. Amen? Alam niyo sa buhay, hindi yan laging aptitude. Madalas about attitude. Pakisabi nga, it's not about your aptitude. It's about your attitude. Amen? Hello? So, ganun pala yun, no? Kaya nga, ang tama ay dapat daw tayong nagpapakababa. So, guard your heart. Pakisabi ulit ang malakas, guard your heart. Against what? Okay, against lying, against anger, and against pride. Bantayan daw natin ang ating mga puso. Amen ba? So ano ang gusto ng Panginoon sa atin? Well, ang gusto niya is for us to be honest, for us to be healed, and for us to be humble. Ano raw po ulit? Gusto ng Panginoon ng honesty. Gusto ng Panginoon ng healing. Bakit kailangan ng healing? Inner healing. Kasi nga, kaya ka mayroong deep-seated anger, kaya ka mayroong kang galit, kasi nga mayroong sugat sa iyong puso. But God wants you to be healed. And I want you to leave this place healed. Pangatlo, ay God wants us to be humble. Tumayo nga tayong lahat, mga kapatid. Magpipray tayo, ha? Ano ulit yon? Sabi ng Panginoon, guard yourself against lying. Do not have a lying heart. Beware of having a lying heart. Beware of having an angry heart. Beware of having a proud heart. Bantayan daw natin yan sa mga puso natin, sa buhay natin. Yumuko nga tayo lahat at pumikit. Yuko tayo lahat at pumikit. Kung sa oras na to, ay nire-recognize mo na mali talaga ito, masama yung mayroon tayong maganyan sa puso natin. And if tonight, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, I want to be honest. I want to be healed and I want to be humble. Kung i-recognize mo yan sa Panginoon at hihingi ka ng tulong sa Kanya, tutulungan ka niya. So right now, lapit ka sa Panginoon, sabihin mo, Lord, I want that. Lord, I want that. Gusto ko po yan sa buhay ko, Panginoon. Change me. Change my heart. Naniniwala po ba kayo kailangang baguhin ng Panginoon ang ating mga puso? Baguhin ng Panginoon ang ating damdamin, ang ating values, ang ating pananaw sa mga bagay na to. Na minsan parang okay lang. Kasi nakikita naman natin, common, ginagawa ng iba. Common naman yan eh. Karamihan naman ng tao, nagsisinungaling. Karamihan naman, mayabang. Karamihan naman, ay may mga galit. But no, it should not be common to you. Bilang isang tao na nasa Panginoon, ito ay mga bagay na dapat na isuko natin sa Panginoon. So pwede mo sabihin sa Panginoon, Lord, take them away. Tanggalin niyo po, Lord, yung anger, tanggalin niyo po yung pride, tanggalin niyo po yung dishonesty sa buhay ko. And change me, Lord. Change me, Lord. Sige po, pag-pray niyo lang po. Specifically, I want to pray for you. I want to pray for your inner healing, kapatid. Hindi ko alam kung ano yung mga wounds mo, mga sugat sa iyong puso na pwedeng cause ngayon ng hinanakit, sama ng loob, galit, unforgiveness. Nasabi nga na pagsasamantalahan din ng kaaway para ni Satanas, para na sa ganon ay sirain ka. Para nang sa ganon, hindi mo maramdaman talaga yung joy, yung peace na galing kay Lord. Kaya sa pagkakataong ito,
bago ka lumabas dito, it is very important that you deal with those wounds. Kailangan mong harapin yan. Paano kung haharapin, Pastor? Ano ang dapat kong gawin para mag-heal ako, para gumaling tong sugat na to? Well, ang gamot na sinasabi ng salita ng Panginoon is forgiveness. Pagpapatawad. Pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi emosyon. Ito ay desisyon. Maaring nararamdaman mo pa, maaring hindi mo feel, pero you can decide. Susunod na lang ang emosyon pag nagdesisyon ka. Susunod na mababago ang iyong damdamin. So it's very important that you decide to forgive. Forgiveness, sabi nila, is not forgetting. Forgiving is not forgetting. Hindi ito yung kapag limot ko na, kapag di ko na naalala, saka ko siya patatawarin. Hindi po ganun yun. Ang pagpapatawad, pwedeng naalala mo, pero nagdesisyon ka na magpatawad. Para sa iyo, kapatid, para sa kagalingan ng sarili mong puso. So sa oras na to, importante na tayo magsuko ng puso natin sa Panginoon at isuko natin yung galit natin, isuko natin yung hinanakit natin, isuko natin yung desire na gumanti. Sa totoo lang, kung right at right, may karapatan ka magalit, may karapatan ka, tingin mo na ibalik sa Kanya yung Kanyang ginawa. Hindi ito natin pinag-uusapan ang karapatan mo ngayon. Ang pinag-uusapan dito ay kung willing ka ba na isuko ang karapatan mo sa Panginoon. Lord, karapatan kong magalit kasi dapat lang naman talaga. Ito nga kasi ginawa sa akin. Pero, pwede mo bang isuko yung karapatan na yan? Pwede mo bang isuko yung desire na makaganti? Pwede mo na bang isuko yung matagal na yan na galit na dala-dala mo? Maring mula pa pagkabata, pero this time I want you to deal with that. By the help of the Holy Spirit, I want you to deal with that, kapatid, para nang sa ganon, makawala ka na dyan. Makawala ka na sa anumang mga hinanakit mo sa buhay. Kung sa oras na to, sa pangalan ng Panginoong Hesus, gusto mong isuko yung mga galit mo. Hinihiling ko, itaas mo ang iyong kamay sa Panginoon. At kung sa oras na to, nagdidesisyon ka na magpatawad, itaas mo ang iyong kamay sa harapan ng Panginoon. Sige po, itaas lang natin. And I want you to pray this with me. Sabihin mo galing sa iyong puso. Sabihin niyo po ito, Panginoong Hesus, Ikaw ang Panginoon ko. Ikaw ang maghari sa puso ko. Maghari sa damdamin ko. Panginoon, isinusuko ko po ang mga galit ko. Isinusuko ko ang unforgiveness. Isinusuko ko ang karapatan na maghiganti. Sinusuko ko ang mga hinanakit at sama ng loob. At sabihin niyo po ito ngayon, Panginoon, palayain mo ako mula sa mga galit na ito. Pagalingin niyo ang puso ko. At ngayon po, in Jesus' name, sabihin niyo po, in Jesus' name, nagpapatawad po ako. Ibulong mo sa Panginoon ang pangalan ng pinapatawad mo. Sabihin mo, Lord, pinapatawad ko po si... Bulong mo sa Panginoon, kayo lang ni Lord ang magkarinigan. Pinapatawad ko po si... Maaring taong malalapit sa'yo. Maaring mga mahal sa buhay. Maaring dati mong mga nakasama. Banggitin mo sila sa Panginoon. Kailangan mo ito para mag-heal ka, kapatid. Sambitin mo ang pangalan. Kaya sabihin mo, in Jesus' name, binibitawan ko ang lahat ng galit ko. I'm letting go. Let go, let go. Bitawan mo na. Bitawan mo na. Lord, we're letting go. Salamat po, Panginoon. Salamat po. At ngayon nga po, hinihiling ko ang banal na espiritu nakikilos sa mga puso, sa kalooban ng bawat isang narito ngayon, Panginoon. Punuin mo ng kapayapaan, ng kagalingan, ng kagalakan, ng kalakasan ng aming mga kalooban, ng aming mga puso. Puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu, Panginoon, at maranasan namin ang kakaibang buhay, kakaibang damdamin ng galing sa puso na nagpatawad, ng galing sa puso na yung pinagaling, Panginoon.
Marami pong salamat. Salamat. Kapatid, tanggapin mo ngayon ang iyong kagalingan. In Jesus' name, be healed. Come on, in Jesus' name, be healed of your inner wounds. Be healed. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, layas anumang espiritu ng hindi pagpapatawad, spirit of hatred, spirit of anger, layas, spirit of unforgiveness, layas. In Jesus' name. Lord, we apply your blood over our hearts. We apply your blood over our minds. Panginoon, balutan mo kami ng iyong banal na dugo. Thank you, Lord, sa pagpapagaling. Salamat sa pag-aalis ng mga sugat. Salamat, Lord. Pwede na nating ibaba ang ating mga kamay. At ngayon nga po, Panginoon, pinapanalangin nga rin po namin. Help us, Lord, to truly have honest hearts. I-value talaga namin ang truthfulness, ang honesty sa aming mga buhay. Tulungan mo rin kami, Panginoon. I-value lagi ang humility. At habang pinagpapala mo kami, Panginoon, masumpungan mo kami na nabubuhay talaga nang nagpapakababa lagi sa iyong banal na harapan. Salamat po, Panginoon. Marami pong salamat. At ngayon, hiniling namin ang basbas nyo sa amin. Basbasan nyo ang aming mga pamilya. Basbasan nyo ang aming mga hanap buhay, ang aming kalusugan, ang aming relationship, lahat ng areas ng aming buhay. Basbasan nyo kami ngayon, Panginoon. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama, pagkilos, kalakasan, paggabay at pag-aliw na galing sa banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat sa araw-araw. Amen at amen.